Hey, nais kong ipaalam sa'yo, the ground is shifting. We are entering into a new reality. Kung ang buhay mo, panay takbo na lang ng takbo, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Kasi the more na tinatakbuhan mo yan, the more na hindi yan matatapos. Sabi ni Lord, it's time for you to take your possession. A Hebrew o Egyptian. Magiging masaya ka lang kapag ikaw, naging ikaw yung ninais ni Lord na maging ikaw. Sabi ng kanta, hindi bagay sa'yo ang nalulungkot. Hindi bagay sa'yo ang natatakot pagkat ikaw ay anak ng makapangyarihang Diyos. Hindi bagay sa'yo ang hirap. Hindi bagay sa'yo ang walang pera dahil ikaw ay anak ng mayamang Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya punta tayo sa ating Word of God. Ang tema natin ngayon ay taking ground together. Kaya marami tayong pwedeng paggamitan dyan. Okay? Pero ang aking gustong bigyan ng diin dyan ay ang house church at saka pag-church planting. Kasi ganun ang simbahan natin. Ang simbahan natin, hindi siya yung simbahan lang na nagtitipon. Tayo ang church natin, breeder. Nagpo-produce tayo ng mga lingkod ng Diyos, ng mga worker. Kasi yun yung mandate ni Jesus. Make disciples, di ba? Sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel and make them disciple. Teach them to obey. Yun ang mandate ni Jesus, yun ang great commission ni Jesus. Kaya ang ating fellowship, bagamat yes, gusto natin, marami tayo, dumami ang attendance natin, meron tayong target na attendance natin sa taon na ito, pinagpipray, nilalakaran natin yan sa Panginoon. Okay? Pero sa kabila nun, ay naguhubog tayo ng mga manggagawa. Hindi naman sa kung ano man na intention, sabihin ko lang for the sake ng gawain. Kasi marami ngayon na, lumalaki nga, dumadami nga ang mga tao na pumupunta sa simbahan. Pero ang nangyayari, bumibili sila ng mga pastor. Diba? Diba tayo, may mga daughter church tayo, biglang pupuntahan si Jonathan dun sa lugar niya. O magkano ang income mo? Tatapatan ko dodoblihin ko yan, dito ka na. Ganun ang nangyayari. Yun ang totoo. Kasi hindi naman yan social media eh. Ang mga nangyayari sa church, di naman nasa social media eh. Okay? Pero ganun ang nangyayari based sa ating nararanasan. Okay? Kaya nga, kung mapapansin mo, hallelujah, nagiging struggle ng maraming gawain ngayon. Ang mga workers sa church. Ang iba makikita mo, nagpi-play na lang sila. Diba? Diyan, sa YouTube. Kaya kapag nag-ads, o nagpupuri ka na, biglang mag-ads, isipin mo yan. Diba? Kasi nagkukulang sa mga manggagawa sa simbahan. Nagkukulang sa mga mangangaral sa simbahan. Ang pastor hindi pa bata. Tumatanda ang pastor. Tama? Tumatanda ang pastor. At kawawa naman ng pastor kung siya na lang palagi ang mangangaral. Kaya ang Victory Church ay simbahan na ginagawa ang Great Commission. Matthew chapter 28, na gawing disciple yung mga yan. Turuan silang sumunod sa paraan na sinet ni Jesus Christ. Kaya yung gusto nating lugar na makuha, yung gusto nating lugar na ipagkaloob sa atin ng Panginoon, ito ang lugar na ito. Sa pagitan ng Quezon City at Caloocan. Ito ang simbahan natin,
nasa Quezon City. Ang father ko nasa Quezon City. And na ang lugar na ito na nandito ang ating gawain ay magkaroon tayo, makabukas pa tayo ng marami pang gawain. Kagaya niyan, meron na tayong biyaya ng Diyos na napaumpisaan ng gawain dyan sa Muson, Bulacan. Marami pa dapat na maipadala natin dyan sa Bulacan. Meron na tayo dyan sa Bagong Silang, pero dinadala dito sa Kamarin. Dapat yung sa Bagong Silang, doon ka, huwag mo dali dito sa Kamarin ang Bagong Silang. Meron tayo nabuksan na gawain sa malaria. Pero kalookan pa rin ng malaria, di ba? Usog-usog ka pa kasi doon. Meron tayo nabuksan na gawain sa Cavite na dinadala sa Quezon City. Pag-Jubilee. At marami pang mga lugar. Tingnan mo, sa dami ng mga gawain, ng mga simbahan sa iba-ibang lugar na yan. Pero pag nagpadala ka ng mga manggagawa, may naliligtas pa din. Si James kaya, saan ko ito papadala? Are you ready? Papadala. Saan mo gusto ipadala? Sa China? Dala mo yung motor ni Mark. Sorry, natawa ko. Alam ko na ba't ka pumapayat. Nangunsumi ka sa motor ni Mark. Diba na, tumatakbo ka, biglang naputol yung kadena. Diba? Masasakit talaga ang ulo mo. Ano ba yan? Di ba? Balang araw. Hindi habang buhay, kasama natin si James magki-keyboard. Kasi kung amagin na si James dyan, wala mangyayari. Tsaka si Paulo. Sa ngayon lang yan. Kasi pinoproseso pa sila ng Panginoon. Pero to si Paulo, dadating ilang araw na lang nalilipas dyan. Kinausap ko na siya sa kanya. Hallelujah. Yun ang gusto natin. At higit sa lahat, at maganda pa dyan, kung saan ang simbahan in-establish ng Panginoon, dyan niya rin i-establish ang mga membro. Bibigyan ka ng Diyos ng lugar malapit sa lugar na simbahan na kanyang tinatag. Naniwala ba kayo doon? Totoo yun. Kapag ang simbahan na ito ay naitatag, na-establish, itatatag sunod yan ng Lord yung mga kapatiran. Bawat isa sa atin. Ngayon, nangungupahan tayo, kaya yung mga bahay natin, nangungupahan din tayo. Pero dadating ang isang araw, we taking our ground. Amen! Ipagkakalob yan sa atin ng Panginoon. Kaya ang ating teksto ay Romans 16, 1-27. Pero hindi ko na yan babasahin kasi binasa ko na yung nakaraan ng haba Binanggit dyan ni Apostle Paul yung mga kasama niya na talagang nagpagal, na kasama niya sa pagmi-mission. At hindi niya lang ito kasama, kundi maging ang kanilang buhay ay itiniya nila sa paglilingkod sa Diyos. Binanggit niya yan sa Romans chapter 16. Okay? Kagaya ni Pebe, isa dyan, si Pebe, si Priscilla at Aquila, si Apiles. Ang dami niyang binanggit na mga tao sa Romans 16. Hallelujah. Pinasalamatan niya ito dahil sa kanilang pagtatrabaho sa mission. Kaya isang araw, hallelujah, pasasalamatan ka din. Pasasalamatan din tayo, hallelujah, sa ating pagpapagal sa Panginoon. Kaya taking ground together. Kaya itong lugar na ito, hindi ko masasabing sa amin lang to. Kundi ang lugar na ito, ang church na ito, na dinala sa atin ng Panginoon tayo sa lugar na ito, kasama namin kayo. Bago tayo makarating sa lugar na ito, kapatid, may mga kasama kami ni Pastora May, hallelujah, na nagbubungkal, nagpapagal. Kung ano ang ipangaral namin, yun din ang kanilang ipinangangaral. Kung ano ang kailangan, yun din ang kanilang tinutugunan. Salamat sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa'yo.
isang tao, kundi sa bawat isa na binubuo nito, na bumubuo nito. Tinawag tayong lahat ng Panginoon. Kaya taking ground together. Ano man ang meron tayo dito sa simbahan natin, palagi tayong dapat na magkaisa. Kaya nga, di ba sabi ko, pag Jubilee, 2 jeep tayo, aalog-alog na yun ang Jubilee natin. Kasi wala lang radicals na dumadalo ng Jubilee. Kaya mag-ready kayo sa August, Jubilee. May jeep yan, dadaanan ka, nagbabayad tayo dyan. Kung kailangan magdagdag, yun ang gusto natin. Taking ground together. Kung gusto natin ng gawain ng Panginoon, tayo, spiritually, lumago tayo, pagtibay tayo sa ating pananampalataya, magkaisa tayo. Hallelujah. Kaya ang topic ko ngayong umaga, taking ground together, the ground is shifting. May pagpapalit. Okay? Ang lugar ay mayroong pagpapalit. Pag sinabi mong shifting, okay, is a way of training your mind to enter a new reality. Yan ang ibig sabihin ng shifting. To change the place, the position, or direction. Kaya agaya natin, ilang buwan pa lang tayo dito, mayroong pagpapalit tayo ng lugar. Meron tayong pagpapalit ng posisyon. Yung nandun tayo sa wrestle, iba ang posisyon ng isip natin. Iba ang posisyon ng puso natin. Iba ang posisyon ng finances natin. Iba ang posisyon ng direction natin. Kaya nga sinabi ng Panginoon, binigay niya itong tema na ito, your ground is shifting. May pagpapalit ka ng posisyon. Meron kang pagpapalit ng direksyon. Yung isip mo nung elementary ka, hindi nakagaya ng isip mo nung high school ka. Yung isip mo nung high school ka, hindi nakagaya ng isip mo nung college ka. Marami kang gusto nung elementary na hindi mo na gusto nung high school ka. Marami kang mithiin nung high school ka na nag-iba na yung mithiin mo nung college ka. Lalo na nung hindi ka na nag-aaral, nag-ibang direksyon mo. Amen. Yung iba, di ba? Hallelujah. Nandito sa Pilipinas, bago umalis ng Pilipinas, papunta sa ibang bansa, priority si Lord. Pagdating sa ibang bansa, nag-iba ang priority, yung sarili na. Nag-change. Nag-shift yung ground. Okay? Yan ang nais kong ipaunawa sa inyo ngayon. Yan ang aking first sermon sa team na ito. It's about the ground is shifting. So dapat i-train daw natin yung ating isipan into a new reality. Papasok tayo sa panibagong, di ba, reality. Katotohanan sa ating sitwasyon. I believe this message is about change. About letting go of fear and anything that would hold us back from reaching our God-ordained destiny. Nung tayo ay nasa wrestle building, we are familiar sa lahat. Program, activity, lifestyle natin, mga pledges natin, seed faith natin, mission natin, maging sa building rent natin. Ano mang meron tayo doon, we are so familiar. Kasi yun yung naging comfort zone natin eh. Tama ba? Maliban lang yung mga hindi nakadalo doon sa wrestle, ito na ang comfort zone mo ngayon. Mapalad ka. Grabe yung naranasan namin doon. Pagdating dito, ikaw nandito ka na. Hallelujah! Pinagpala ka! Pinagpala ka! Diba? Kasi doon natin na hinarap si COVID-19. Tama? Doon natin hinarap yung may checkpoint, papunta ka, wala ka namang sakit, pero sabihin mo, hospital ang punta mo. Sabi nung sundalo, parang linggo-linggo ka na sa hospital. Di ba? Oh,
Nandyan yung kung saan, hallelujah, hindi natin magamit mga instrument natin doon kasi baka may makarinig sa atin sa labas. Ang dami nating naranasan sa Wrestle Building. Yun ang naging comfort zone natin. Yun yung time na yun yung naging taguan natin sa panahon ng pandemya. Ang daming nangyari doon. Sabi mo sa katabi mo, ang daming nangyari doon. Ang daming nagkainlaban doon. Ang dami ring nag-away doon. Ang dami ring umalis doon. Pero mas marami ring naligtas doon. Ang tanong, yung dinala tayo dito, yung iba na natili sa wrestle. Hey, nais kong ipaalam sa'yo, the ground is shifting. We are entering into a new reality. Maaring naging familiar ka doon. Di ba? Oh. Kaya, yung ating comfort zone siya. But today, nandito tayo sa panibagong ground. Pero ang nangyari, because of our familiarity, yung ating treatment doon sa old ground ay nanatili sa puso't isip, kaluluwa at espiritu at katawan natin. Diba? Bawal lang sa mga backup, dun sa wrestle, di ba, siksikan sila. Dito ang lawak-lawak na pero nagkukumpulan pa din sila. Diba? Yun yung isang mga halimbawa. Yung familiarity natin doon sa unang ground ay nadadala dito. Okay? We are acting, we are living, we are talking the same, like we are still in the old ground. Pero nais kong sabihin sa'yo, the ground, our ground is shifting. Nag-iba tayo ng posisyon. Nag-iba tayo ng direksyon. Sabi diyan, the area that we have become familiar, walking in is shifting. Yung mga lugar sa buhay natin na familiar na tayo, papunta siya ngayon sa pagbabago. Okay? Yung mga familiar sa nakasanayan na natin, siya ngayon ay lumalakad sa panibagong ground. Yung mga nakasanayan mo na, and everything is going to look the same, but it is not the same because the ground is shifting. O pamapansin mo, parang wala namang nagbabago, parang parehas lang. No, hindi na ito parehas. Wala na yung dating meron tayo doon. Kung ano saan man tayo na pamilyar doon, papunta na yan sa panibagong dimensyon na inihanda ng Diyos sa ating mga buhay. Means, may paglago. May pag-angat, may pagbabago. Okay? Priorities are changing. Ganyan sa buhay mo. Kung sa simbahan na kinabibilangan ng natin lahat, ay mayroong ground shifting, apektado din ng iyong buhay. At ang unang naapektuhan dyan ay yung ating priorities. Priorities are changing. Dreams are changing. Our focus is on something else. The ground is shifting. Yan. So we see opportunity where there once was lack, the ground is shifting. Nakita natin yung isang opportunity na dating sarado, ngayon, bukas na. Kagaya ng lugar na ito. Hallelujah. Kung babalikan natin yung nakaraang taon, pag dumadaan ako dito, iba ang nakaposisyon dito. Okay? Actually, church din. Kaya sila umalis dito dahil nalalakihan sila sa lugar. Tayo, iba naman ng vision natin. Tayo doon nalilitan sa lugar. Sabi nga na, palit na nga lang eh. Kaya lang, hindi na nakontak eh. So, yung opportunity na nakikita natin na dating sarado, ngayon,
binuksan ng Diyos sa atin. Yung mga nakalak, hallelujah, na mga opportunity, na mga blessing, na mga nais ng Panginoon na dati sarado pa. Ngayon, sa posisyon na ito, binuksan ng Diyos ang mga opportunity para sa atin dahil the ground is shifting. Nagbukas ang Diyos. Nakita natin yung mga opportunity na dati sarado, ngayon bukas na. Sa buhay mo, yung mga opportunity na dati wala, ngayon mayroon na. Nararanasan natin. So, it is going from what we once were familiar with to holy ground. Yung dating familiar tayo, ngayon papunta siya sa holy ground. Bakit? Ito, kagaya sa buhay, di ba, ng mga Israelita. Sa loob ng 400 years, naging sobrang familiar sila sa buhay ng isang Egyptian. Pero yung kanilang familiarity bilang isang Egyptian ay papunta ngayon, hallelujah, sa pagpapalit. Na kung saan papalitan yung isipan nila, yung puso nila, yung mga prinsipyo nila sa buhay. Papasok sa holy ground, sa promised land. Okay? So Moses was thrown into the river. Like every other Hebrew male. But he had a hedge of protection around him. Tingnan mo si Moses. Diba yung time na ang lahat ng mga lalaki, mga bata, pinapatay ng Paraon. Lahat. He was thrown into the river. Every Hebrew male pinapapatay. Pero kay Moses, hindi siya exempted. Pero ang maganda doon, but binigyan siya ng Diyos ng protection. Lahat pinapapatay, pinauubos. Pero si Moses, binigyan siya ng Diyos ng protection. Tignan mo yung pagkakaiba. There was something, sabi diyan, Moses was born a Hebrew, but he grew up in a Pharaoh's household. But he knew he was Hebrew. He killed an Egyptian beating on a Hebrew. There was something about him witnessing the Egyptian beating on the Hebrew that angered him on the inside. Alam niya, Hebrew siya. Pero pinalaki siya bilang isang Egyptian. Kaya nung nakita niya ng isang Egyptian, halos patayin niya yung isang Hebrew. Diba? Meron something sa loob ni Moses na nag-trigger, kaya pinagtanggol niya yung kanyang kababayan. So, the juxtaposition of him, of being Hebrew and Egyptian, caused him to plead. Yung kanyang pagiging Hebrew at Egyptian, dalawa yung identity niya, ang naging cause, bakit tumakas siya. Yung napatay niya yun, actually, kahit naman mapatay niya yung Egyptian, kung haharapin niya, hindi naman mawawala Kaya lang, sa loob ni Moses, nag-aagaw ang pagiging Hebrew at Egyptian. At yun ang naging cause, bakit siya tumakas. But it's also what caused God to bring him back to the place that he once fled. Pero bagamat tinakasan niya yun, binalik siya uli ng Diyos. Diba? Tumakas siya 40 years. Nawala siya, pero binalik siya ng Panginoon. So we have moments in our life where we cannot fully be a Hebrew and we cannot fully be Egyptian. And when we try to pick a side, we don't really know what side we are on until life thrusts us into something. Yung sa karanasan ni Moses, ay pwede ring maging karanasan natin, naranasan natin, na kung minsan hindi tayo makapili sa kung anong side tayo mag-i-stand. Minsan kapag, di ba, ikay mananampalataya, pero yung position mo dito sa family mo, yung position mo dito sa mga kaibigan mo, minsan nahihirapan kang, ano ba ang position ng kailangan kong tayuan?
Eh? Hindi tayo makapili kung ano bang side yung tatayuan natin. Kung ganyan ngayon ang nararanasan mo, pero sabi diyan, ang Panginoon, gagawa siya ng paraan sa buhay natin para mangyari kung ano yung posisyon na inilaan ng Diyos sa atin. Kasi dumating sa time si Moses, ang hirap nga naman talaga, pagiging Hebrew, tapos pagiging Egyptian, yung kanyang katayuan sa Egyptian, Pharaoh, prinsipe siya, nasusunod na magiging paraon. Dito, Hebrew. Nakita niya ang Hebrew mga alipin. At tinawag siya ng Diyos para palayain ang bansang Israel. Ang hirap ng kanyang kalagayan. Sa pagitan ng, di ba? Yung tinatawag na posisyon niya at yung family niya sa Panginoon. Pero dumating ang time, iniwan niya ang Egypt. Sabi mo sa katabi mo, kailan mo iiwan yung Egypt mo? Ha? Pleasure. Pleasure ang Egypt. Richness ang Egypt. Power. Yun yung merong sa isang side ni Moses. Meron siyang kapangyarihan. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Okay? Yung pleasure. Material possession. Okay? Tapos dito, yung calling ng Diyos. Wala kang pleasure. Wala kang material. Okay? Pero dumating siya sa time, iniwan niyang Egypt. Ulitin mo naman sa kabila, kailan mo iiwan ang Egypt mo? Kailan mo iiwan si Egypt? Hello? Kailan ka pipili? Kailan ka magpipik? Sino ba ang pipiliin mo? Ang pagiging Hebrew ba? O ang pagiging Egyptian? Ang pagiging anak ba ng Diyos? O ang pagiging Egyptian? Hallelujah. Pero sabi diyan, until life trust, may yung buhay, yung panawagan ng Lord, ay nilapit talaga siya sa Panginoon. Sometimes it's easier to run from a situation than it is to figure out why we are conflicted. Sabi niya, mas madaling tumakas kaysa alamin kung ano yung nangyayari talaga. Magaling lang tayo lagi sa takasan. Magaling lang palagi tayo sa takbuhan. Pero kailanman, kung ang buhay mo, panay takbo na lang ng takbo, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Kasi the more na tinatakbuhan mo yan, the more na hindi yan matatapos. Mas maganda na harapin mo. Kung ano yung mga nagiging conflict, ano yung mga nagiging struggle, alamin mo. We cannot always figure out who were authentically in the environments that produce us. Kagaya sa kanya, kay Moses. Ang environment na nagpalaki sa kanya, nagmold sa kanya, ay ang Egypt. Pero hindi yun ang kanyang tunay na pagkatao. Pero ang maganda kay Moses, inalam niya yung totoo. Hinarap niya kung ano yung tawag ng Diyos sa kanya. Kaya, God will accelerate what He places down on the inside of you. May nilagay ang Diyos sa'yo. Yun ang alam ko. May inilagay siya, may plano siya sa buhay mo na kailangan, kapatid, na tayuan mo. Hindi ko alam. Ngayong umaga, ang Lord lang ang nakakaalam na baka two-sided ka. Double-minded ka. Diba? Nagdadalawang isip ka. Nagdadalawang desisyon ka. Binabalansi mo para magpatuloy. Alam mo,
Hindi mo yan mababalanse. You have to pick one. Kaya God produced the cry before He produced the solution. Saan? Sa buhay natin. Bago niya ibigay yung solution, iyak muna. Tama po? Kasi nga naman, kung solution agad, wala na mangyayari sa atin. Kailangan din natin umiyak. Sabi mo sa katabi mo, kailan ka huling umiyak? Yung iba naman, iyak ng iyak. Wala namang solusyon. Hallelujah! Diba? Throwback lang ng throwback. Okay? So you have to pick. The ground is shifting. So it's time for you to take your position. Saang position ka, kapatid? Ngayong umaga. May ina-address itong mensahe ng Panginoon. Sabi ni Lord, it's time for you to take your possession. A Hebrew o Egyptian? Hallelujah. Sa kalooban ng Panginoon o sa kalooban ng iba? It's time for you to stop pretending like you don't already have what you have. Sabi niyan, tama na daw ang pagbabalat kayo. Na parang, di ba, yung iba, hindi, kailangan ko pa to, kailangan ko. Pero ang totoo, nasa'yo na lahat eh. Sabi nga nung kanta, nasa'yo na ang lahat. Diba? Pero you are pretending like you don't already have what you have. Amen! Kung ikaw ito, kapatid, it's time for you to take your position. Commit mong buhay mo sa Panginoon. Sa church na ito. Hallelujah. Kung dito sa church na ito, sa pamamagitan ng aming buhay, Pastora May, aking pamilya, ginamit kami ng Panginoon para sabihin sa ito, it's time for you to take your position. Hallelujah. I encourage you na mag-stand kang kasama namin sa ministry na ito. Amen. Hallelujah. The ground is shifting in our direction. It is going to take us realizing that we are standing in a holy moment. Saan tayo papunta? Saan tayo papunta? Sa plano ng Diyos. Doon papunta ang buhay natin. Doon tayo papunta sa pangako ng Panginoon. Pero kung minsan hindi natin ma-realize that we are in a holy moment kapag lagi tayong abala. Minsan, sa social media, sa mga headlines sa ating paligid, kapatid. Kung minsan hindi natin naiintindihan na ang buhay natin ay papunta sa isang holy moment na inilaan ng Panginoon sa ating mga buhay. So sabi dyan, hallelujah, what keeps so many of us from realizing that we are standing on holy ground is that we haven't yet taken our shoes off. Like God told Moses that you have to take your shoes off. You can step into a holy moment the way you step in everything else. Kaya sa buhay ni Moses, 40 years siya, nagpapastol lang siya. Nasa wilderness lang siya. Pero dumating sa moment, tinawag siya ng Panginoon sa Sinai. Hallelujah. Sa holy ground, tinawag siya ng Panginoon. At ito na, Moses, ang time to take your position. Dahil sa maraming taon, si Moses, hindi niya alam kung anong position niya sa buhay. Hindi niya alam kung anong posisyon ng isip niya. Hindi niya alam saan ang posisyon ng puso niya, saan ang posisyon ng commitment niya, saan ang posisyon ng loyalty niya, ng faithfulness niya, ng buhay at kanyang sambahayan. Hindi niya alam. Pero isang araw, nakipagkita ang Diyos kay Moses sa holy ground. Tinawag siya ng Diyos. At ang sabi ng Lord, it's time for you, Moses,
to take your position. Nag-usap sila ng Panginoon at ang sabi ng Diyos, gagamitin ko ang buhay mo para palayain ang bansang Israel sa pagkakaalipin nila sa Egypt dahil narinig ko ang kanilang mga iyak. Narinig ko ang kanilang mga hinaing. At ikaw ang itinalaga ko para gawin. Niya, gusto kong palayain ang aking bayan at ikaw ang gagamitin ko. Minsan, hindi mo alam. Diba? May panawagan ng Diyos tapos may offer sa'yo ang mundo. Di mo ba napapansin? Kapag may panawagan ng Diyos sa'yo, palaging tinutumbasan ng dyablo ng offer. Pagtaas ng position, pagtaas ng sahod, pagtaas sa lahat. Pero tandaan mo, yan ay trap. Kapag kinagat mo, yung tinatawag na empty promises ng kaaway, ipinangangako niya sa atin ang isang bagay na hindi naman sa kanya. Scam! Magpaparent ka ng sasakyan, pero hindi yung sasakyan ng kapitbahay mo yung ginamit mo. Wala ka naman sasakyan. Ganyan ang kaaway. Nangangako siya sa atin na hindi naman sa kanya. Kaya may panawagan ng Panginoon sa'yo. Mayroong nais na ipagawa ang Diyos sa'yo. Pero nasasamahan ng position dito sa kabila. May dumadaing dito sa kabila. May nangangailangan dito sa kabila. Ngayon sabi ng Panginoon, Moses, take your position. Dahil merong pagbabago ng direksyon. Merong pagbabago ng lugar na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kung anong ground man yung kinakatayuan mo ngayon, ang nais ng Panginoon na hallelujah, hallelujah, na ikaw ay dalhin niya sa ground na pagpapalain ka niya. Yan ang holy ground. Yan ang yung promised land. Diyan ka pagtatagumpay ng Diyos. Diyan ka padadamihin ng Diyos. Diyan magre-raise up ang Diyos ng kanyang mga layunin sa iyong sambahayan. He told Moses, there are experiences that would you try to hold you back. Kaya the true test of authenticity is not what you can do when you are isolated. The true test of authenticity is will you still be authentic when you have to go and present yourself to where you used to be. Present mong sarili mo, Lord, kagaya ni Moses. Dumating siya sa time na pinili niya yung position ng pagiging isang Hebreo. Na hindi na siya kailanman magiging isang Egyptian. Meron bang mga Egyptian pa dito? Sumigaw ng praise the Lord. Ay, wala. Nakikinig ah. Ha? Minsan, di ba? Yung mga disciple, Egyptian eh. Di ba? Hallelujah. Yung mga Hebrew, represent yan ng mga anak ng Diyos eh, ng lingkod ng Diyos eh. Yung mga Egyptian, yung mga nagpapahirap sa mga lingkod ng Diyos eh. Ha? Diba? Minsan, nagiging Egyptian ka eh. Diba? Yung mga hinuhupog mong disciple, lahat, nagiging Egyptian. Lagi mo naman sinasabihan, pag ma-inlove ka, doon sa katribo mo. Napakadaling sabihin na, born again ka ba? Ay, oo, Christian ako. Saan? Doon, sa far, far away. Huwag kang madaya doon. Baka Egyptian yan na nagpapanggap na Hebreo. Hello? Nakita mo lang nagtaas ng kamay. Bakit ang Egyptian? Di ba nagtataas ng kamay? Nagtataas din naman ng kamay sila. Di ba? Nagpe-pray din sila. Kaya lang magkaiba ang Diyos nila. Ikaw naman, di ba? Sa Hebrea. Hebreo to, Hebreo. Ha? Pilik mata pa lang makikita mo na eh. Magkaiba sila ng itsura. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mai-inlove kay Egyptian. Di ba? Ikaw isang Hebrea, nagtapat ka sa isang Egyptian. Na magkaiba kayo ng pangitain. Na magkaiba kayo ng puso. Magkaiba kayo ng Diyos. Magkaiba kayo ng pananampalataya.
Diyan nabulag si Samson. Kasi sabi sa kanya ng magulang niya, ba't ka pipili ng mga Pilistea? Ang dami-dami naman na magagandang mga Hebrea dito. Sabi niya, hindi, yun ang maganda sa paningin ko. Guwapo siya sa paningin ko. Mabait siya sa paningin ko. Kaya kausapin niyo na yun. Nangyari, di ba? Natuloy, nakipagkasal siya sa Pilistea. Pero pinatay din yun. Nasaktan talaga si Samson ng sobra. Nawala din sa kanya. Kaya mga Hebrea, mga Hebreo, take your position. Take your position. Because the ground is shifting into God's direction. Amen. Inilalagay ng Panginoon sa ating isipan yung new reality. Okay? He changed the place, the position, and direction. So, hallelujah, huwag tayong guluhan. Take your position. Sulit ang maghintay sa Panginoon. Huwag kang magpapatulak sa bugso ng damdamin. Ha? Emotion lang yan. Unstable yan. Gusto mo ngayon, hindi mo na gusto later. Pero iba yung dumaan sa proseso. Iba. Ang proseso ng Panginoon kadalasan, hindi natin gusto sa una. Pero ang nakikita kasi ni Lord, hindi yung nakikita natin sa una. Ang nakita ni Lord is yung finished product. Yun ang nakita niya eh. Anak, false yan. Nakita ko na yan. At sasabihin mo, hindi Lord, true to, true. True ito. Kaya nga, truth, true or false, di ba? Pero mayroong consequence. Hindi, true to Lord, true. False nga eh. Diyos na nga ako eh. Lord, ako naman nakikisama dito eh. Di ba? Kung mananakit to, ako naman ang masasaktan, hindi ikaw. Ang selfish mo. Ang unang-unang masasaktan, hindi ikaw, si Lord. Kasi nakita niya. So take your position. Hinubog ka ng Panginoon. Lahat na ginagawa ng Panginoon. Pero bakit doon ka pa rin pipilit magtatago sa likod ni Egyptian? Madali lang sabihin ni Egyptian na tanggalin niya lang yung uniform niya eh. Gupitan niya yung pilik mata niya eh. Hebrew na ako. Yung iba naman pinipilit. Hindi. Magiging Hebrew din to, Lord. Ako bahala. Magiging Hebrew din yan. Dadaling ko palagi ito sa simbahan. Papabasahin ko palagi ito ng Word of God. Lagi kaming magde-devotion, Lord. Hindi ako magpapabaya. Gagawin ko tong Hebrew. Hindi na yung magiging Hebrew. Egyptian nga eh. Kulit mo. Diba? A few minutes later, asan na yung nagde-devotion? Pati siya hindi na rin nagde-devotion. Nagduduyan na ng anak, wala na akong time mag-devotion. Diba? Asan na yung magsisimba? Pati siya hindi na nagsisimba. Wala na si Hebrea. Wala na si Hebreo. Hello? Makaka-amen ba dyan yung mga Hebreo? Man. Kaya sabi ni Lord, take your position. Hallelujah. Who are you really? You cannot shift the ground when you pretend to be something you are not. Hindi mababago ang position. Hindi mababago yung kinakatayuan mo, yung kinalalagyan mo, yung damdamin mo, yung isip at puso mo. If you are pretending to be something, you are not. Hindi ka magiging masaya kailanman sa buhay mo kung ipinapamuhay mo yung hindi mo buhay. Diba? Yung mga idol mo, feeling mo kamukha mo sila. No, you're not pretending.
hindi bagay sa'yo. Sa'yo, sa tabi mo, di bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo na ang maging image ay mga makamundo. Ay, you cannot shift the ground. Man, you cannot shift your position, your direction, if you are pretending to be someone you are not. Magiging masaya ka lang kapag naging ikaw yung ninais ni Lord na maging ikaw. Di ba? Oh, idol na yung mga Korean star. Oh, talaga naman, napapaputi talaga sila. Ay, hindi nila alam, hindi naman talaga puti sila. Yellowish sila pag titignan mo sa personal. Ikaw, no, sobrahan ka ng puti. Kaiba kayo ng kulay ngayon ng idol mo. Di ba? Yung iba kahit hindi naman siya singkit na singkit, talaga naman binaba na talaga ng make-up. Para magmumukha siyang singkit. Kaya pag tumingin siya, para mo, adik eh. Ganun, pupungay po. Huwag kang mag-pretend ng hindi ikaw. Ang hirap maging gaya-gaya. Pangalawa, hindi bagay sa'yo. Hindi bagay, sabi mo, sabi ng kanta, hindi bagay sa'yo ang nalulungkot. Hindi bagay sa'yo ang natatakot pagkat ikaw ay anak ng makapangyarihang Diyos. Hindi bagay sa'yo ang gihirap. Hindi bagay sa'yo ang walang pera dahil ikaw ay anak ng mayamang Diyos. Amen! Hallelujah! Hindi kailanman magiging bagay sa'yo ang mundo. Kung anong meron. Sabi, Romans 12, do not conform in the pattern of this world. Sa modern translation, huwag kang sumang-ayon sa kung anong uso sa mundo. Mag-iba ka ng pag-iisip. Uso sa mundo ngayon, halos wala ng suot. Huwag ka kaya-kaya dyan. Hindi porkit uso sa kanila, uso na din sa atin. Pati yung mga salita, yung mga junakis ko, hindi naman yan word na, ano ba? Junakis. Charot. Ano ka ba? Ibang lingwahe yan. Amen? Ito totoo lang eh. Sabi dyan, your words become your reality. Ingat tayo because death and life is in the power of the tongue. So take your position. So the ground had to shift. Hindi na mapaghintay eh. The ground had to shift. Kailangan magbabago eh. So Moses had to go from walking in a familiar land to walking on holy ground. Wala eh. Ngayon, the ground had to shift. Kailangan magpalit. Kailangan pupunta sa panibagong level na ayon sa plano ng Diyos. Walang magagawa. So Moses, take your position. Come on, take your position. Kausap niya ang Diyos eh. Tanggal niya yung sandalyas niya, kaharap niya ang Diyos. Sa burning bush. Ngayon, the ground had to shift. Nakita ko, naririnig ko ang iyak ng sambahayan ng aking bayan. Naririnig ko ang kanilang hinagpis. Naririnig ko ang kanilang hirap. Urgent to Moses, you have to pick your position. So familiar na siya doon sa ginagawa niya. Pero the ground had to shift. Papunta siya sa holy ground. Amen? No more running. Sabi sa katabi mo, no more running. Kaya gaya ni Shammah, isa sa mga mighty warrior ni David, si Shammah, ang kanyang buhay ay puro takas. Pag may problema, takbo, takbo, takbo. Nung naging hari niya si David, sinama siya naging bahagi siya ng tatlong mighty warrior ni David. Nung naging hari niya si David, napakatindi ng impluwensya ni David sa buhay niya. Kaya dumating sa time na inatake sila ng mga Pelisteo sa ground niya.
Anong sabi ni Shama? Hindi na ako tatakbo ulit. Kung mamamatay akong lalaban sa mga Pilisteo na ito. Lahat ng mga kasama niya, kagaya ng kinagawian, pag inatake sila ng kaaway, takbo. Pero si Shama, tinali niya yung kanyang sandata sa kanyang kamay at nagdesisyon siya. Ito ang posisyon ko, lalaban ako. Lumaban siya mag-isa. Nakapatay siya ng 800 Pilisteo. Bakit? Sabi doon, nagpababa ang Diyos ng special na kapangyarihan kay Shama to overcome his enemies. Dahil nakita ng Diyos ang kanyang posisyon, hallelujah, ay lumaban kasama ang pananampalataya sa Panginoon. No more running. Take your position. No more coaching your fears on how to talk to you. Minsan yung takot pa, kino-coach mo pa para takutin ka eh. Alam mo, ganito ako takutin. No more coaching your fears on how to talk to you. Amen. Kapag ang fear magsasalita pa lang, in Jesus' name, lumayas kang espiritu ng takot ka. Hindi ka sa Panginoon dahil ang binigay sa amin ng espiritu ay espiritu ng katapangan. Amen. Rebukin mo yung espiritu ng shame. No more coaching your fears. So God chose Moses. Because Moses didn't mind bringing his fears along for the journey. Nag-take na siya ng position, inalis niya ang takot niya. Dahil alam niyang kasama niya ang Panginoon. Number 1, bigyan ko lang ng diin, yung kanina sinabi ko, taking ground together, the area that we have become familiar, walking in His shifting. Sa buhay natin na familiar na tayo, ano man yung naging familiar na sa'yo, sa buhay mo, dito sa church natin, papunta yan sa pagbabago. Amen. Saang lugar man, area sa buhay mo, na naging familiar na tayo, papunta siya sa pagbabago. Pagpapalit ng position, ng place, ng direction. Everything is going to look the same, but it's not the same because the ground is shifting. God is always working things out for our good. He said He will continue the good work He started until it is complete. Siya yung nagpaumpisa, siya ang tatapos, kapatid. Kaya, sabi diyan, the ground had to shift. Kailangan may pagpapalit. Wala tayong magagawa. Okay? What God is doing in us is ongoing. Hindi tumigil ng Diyos. Yung inumpisahan niya, nagpapatuloy hanggang ngayon. The ship will elevate. At ang pagbabago na yan is not to harm you, but to give you hope and a future. I have planned is to prosper you. The shifting will elevate. Ang pagbabago ay para sa ikauunlad. Para sa ikatatagumpay ng ating sambahayan. The ship doesn't always look the way you want. Hindi palagi dun sa kagustuhan natin. We struggle with this sometimes because it does not always feel this way. The ship happens by the land, by the hand of God. Yung pagbabago, gusto natin kasi kapag ang Panginoon gagawa, kikilos. Kung gusto natin gagawa at makakilos ang Diyos, isipin mo na lang. Di ba? Yung nakaupo kayo. Magkaupo kayo. Yung isa sa nakaupo, malaki talaga. Alam nga naman, pag tumayo yan, walang pagyanig. May pagbabago, di ba? Uy, ang laki mo, di ba? Diba, sumakay siya, bawal siya sa tricycle ng may kasabay. Yung gulong, nagpa-flat talaga eh. Di ba? Pero pag bumaba siya, bumabalik sa dati, di ba? Ganyan din. Alam nga naman, yung tao nga na malaki, pag kumilos, may pagbabago. Ang Diyos pa kaya? Kung gusto natin may pagkilos ang Diyos, gusto natin may breakthrough na ipagkaloob ang Diyos, paghayaan natin, Lord, sa kumbilos, may pagbabago talaga. May pagyanig, may pagliglig, pero may himala, pero may tagumpay kapag ang Diyos ang kumilos. Ang gusto natin, kukontrolin yung pagkilo. Hallelujah. Magtiwala tayo sa Panginoon. Minsan kapag kumilos si Lord, maiyak ka.
Pag sumagot si Lord, masasaktan ka. Mahihiwa ka, kagaya ka ganina. Wow. Naramdaman nyo ba, na-experience nyo ba sa espiritu nyo ang presensya ng Panginoon? Grabe, di ba? Yung kinanta, di ba? Kinanta ng ating worship leader, si Eze, di ba? I'm calling on the Holy Spirit. Naranasan natin, di ba? Nakita mo kung paano niya change yung atmosphere ng ating pagsamba. Naniniwala tayo, na-experience natin. Because the Holy Spirit is alive. He is active. At gusto niyang kumilos. Yung bata nga sa tiyan eh. Diba? Pag sumipa eh. Grabe. Yung nanay, walog ko naman. Ang likot itong anak ko, nananakit. Sa tiyan pa lang, pasaway na. Sa tiyan pa lang, sinasaktan na ako. Paano pa kaya pag lumabas to? Ang daming sasaktan ako nitong maraming beses. Diba? Ikaw at kids, nakailang sipa ka kaya sa nanay mo? Diba? Isipin mo yun. Diba? Pag kumilos, yung bata sa tiyan, diba? May pagbabago. Magbabago ka eh. Paano pa kaya kapag ang Diyos ang kumilos? Look the same, but it is not the same. Okay? Hayaan natin siya. A divine shift is a supernatural move from one place to another. Huwag tayong matakot sa pagkilos ng Diyos. Because, sabi dyan, divine shift is a supernatural move from one place to another. As light change in position or direction, the supernatural act of putting one thing in the place of another or changing the place of a person or thing. A divine shift will cause a supernatural advancement or upgrade in your spiritual, mental, emotional, physical, financial, career, character, and conduct status. That is a divine shift. Talagang uugay yung ating spiritual. Uugay yung mental mo. May mind-blowing. Wow! Ang pagkilos ng Panginoon. Yung emotion mo. Yung physical mo. Yung finances mo. Yung career mo. Yung and conduct status mo. That is a divine shifting. Hello? Gusto nyo ba ang Panginoon kumilos sa mga buhay natin? Magtiwala ka sa Panginoon. Diba? Yung mga inactive mong family, may divine shifting ground ng Diyos dyan. Maglabago ng posisyon yan. Magbabago ng lugar yan. Dati ang posisyon niya nakatalikod sa inyo, pero pag kumilo si Lord, kasama niya na yan sa inyong direksyon. Sa inyong posisyon. Yung dating against sa'yo, yung dating nag-hinder, nag-struggle sa'yo, isang araw nagbabago ang posisyon. Bibigay ni Lord ang favor sa atin. Yung dating hindi ka makapasa, hallelujah, ngayon, nakapasa ka na. Minsan, di ba? Kasi simple lang yung tanong, hindi mo pa nasagot. Diba? Apply ka, exam ka sa license. Diba? Bihira lang yung nakakabagsak dyan. Pero bumagsak ka, ano po yan? Ano ba naman, pag green, anong sign yun? Stop, silagay mo stop. Apply ka, di ba? Bagsak ka pa. Agaya Pastor Yaji noon, hindi siya marunong magbasa ng English. Ang in-exam niya, English. Bagsak! Galit na galit ni Pastor Lori sa kanya. Bakit English yung in-exam mo? Di ba hindi ka nga marunong magbasa? Opo, Pastor. Bakit yun ang in-exam mo? Yun po yung chinegang mo. Di ba? Tanda natin. Deuteronomy chapter 2 verse 2, Moses stated that the Lord spoke to him and said, "You have skirted this mountain long enough. Turn northward." Okay? Sabi ni Moses, sabi niya, kinausap ako ng Panginoon. Sabi niya, nangusap ang Lord. Sabi niya, masyado na tayong magtagal dito sa lugar na to.
kailangan, sabi niya, turn northward. Ano ibig sabihin? In other words, God had watched them in the wilderness moving along or around the border of the promised land. And He was getting ready to have them turn northward to go and inherit the promise, which was Canaan. According to an article ni Angel Rodriguez, yan, sa mga Rodriguez dyan, sabi niya, the symbol of the four cardinal direction, kasi sa wilderness, mayroong 4 directions sila eh. Ngayon, ang Lord yung nagtuturo kung anong direction pupuntahan nila. Kasi hindi nila alam ang promised land eh. Hindi nila alam ang Canaan. Si Lord lang nakakaalam. Sinasabi niya yan kay Moses. Sabi ng Lord kay Moses, turn, sabi diyan, doon sa northward. Pa-north. Ayan, doon, turn northward. Ano ibig sabihin? It has been suggested that the north, tignan mo, ang galing ni Lord is a symbol of the permanent or the eternal. Maaring nandito tayo sa ground na kung saan hindi tayo permanent. Nandiyan ka sa position mo na ikaw ay temporary. Hello? Nandiyan ka sa ground ng kagaya ng wilderness, na ground na sinusubok, hinahasap. May heating process yung ground na yan. Pero sabi ng Panginoon, it's time to turn on northward. It is a symbol of permanent or eternal. Means, sabi ng Lord, dito kayo sa northward. Bakit? The Lord is ready. Nagagawin niyang isang bansang bayang Israel. Sure na sure ang Diyos. Na wala nang makapagpapaalis sa inyo dito. Wala nang mag-aalipin sa inyo dito. Wala nang mananakop sa inyo dito. Gagawin ko kayong permanente sa pinangako kong lugar sa iyong sambayan, Israel. Kaya dyan kayo humarap sa direksyon na yan. Dyan kayo pumunta sa posisyon na yan. Yaan ang ground na kung saan kayo magmumultiply. Diyan ang ground kung saan nyo mararanasan ang lahat ng mga pangako ko sa iyong sambayan, sa inyong sinunong si Abraham, si Isaac at si Israel. Maari ngayon, nasa position tayo, nasa temporary ground tayo, nasa partial position tayo, nandito tayo na kung saan tayo pinapahirapan ng kaaway, nasa ground tayo na kung saan nililito tayo, dinidiscourage tayo, hinihidlangan tayo, wala tayong pamasay, naghihirap tayo, but it's time to take your position. The ground is shifting. Papunta tayo sa pag-i-establish sa ating buhay. Hindi na tayo, sabi diyan, no more running. Pati ang mga anak mo, lahat na ng paaralan na pasukan niya. Kakalipat-lipat. Ayaw ng Lord yun. Hindi yun healthy. Kaya sabi niya, magiging established ka. Diba? Financial, spiritual, physical, mental, lahat ng area mo na familiar ka is walking into shifting. Amen! Ang lahat ng area mo sa buhay, dinagay ni Lord sa isang direksyon na kung saan i-establish ka niya, patatatagin ka niya, palalakasin ka niya, at wala, sabi niya, no weapons formed against you shall prosper. Salamat sa Panginoon! Hallelujah! Woo! Nilagay niya tayo sa isang position, sa isang direksyon na may katiyakan. Oh! Sabi diyan, perhaps because the polar stars were permanently visible in the sky. Tignan mo, galakbay sila papunta ng kayo. Sabi, Lord, turn to the northward. It is the place of God's celestial dwelling. Pinag-aralan, no? Yung northward, sabi diyan, ay lugar na kung saan of God's celestial dwelling, Isaiah 14:13, and from which His glory descends with blessing or judgment. He is the true King of the north. Tayo ay nasa north. North ba tayo? East.
Kalimutan ko North, tama? Oh, North Caloocan tayo. Ay, Quezon City pala to. Kami pala doon, North Caloocan. Hindi ko na review yun. He is the true king of North. Doon sa northward. During this divine shift, God told Moses that they needed to turn northward to complete their 40-year journey. That should have only take 11 days to fulfill His purpose and plan that He had for the children of Israel. Dito niya mapupulfill yung 40 years of journey. Despite their sinning, despite their disobedience, despite of their murmuring and complaining to God, God's mercy and grace allowed them to inherit the promise. They were about to walk into their wealthy place. Despite of their sinning, disobedience, murmuring, complaining, pinatawad sila ng Diyos. Sa iyo, sa katabi mo, pinatawad ka ni Lord. Grabe ang biyaya ni Lord. Inihayag niya sa atin ang mensahe na ito. Amen? Hallelujah. Ito ay hindi ordinaryong mensahe sa atin. Despite of our murmuring, pinatawad, He allowed because of God's mercy and grace. Grabe. Kasi pangako niya kay Abraham Pero sabi niya, mamanahin niyo pa din. Victory Church sa Barte, sabi diyan, we are about to walk into their wealthy place. Nilagay ka ni Lord sa direksyon na kung saan ang Diyos ang mag-i-establish sa'yo. Hindi ka na makakarinig ng mga masasakit na salita kapag lumagpas ka sa bayad mo ng upa. Di ba? Masakit sila magsalita Sabihin sa'yo, kung wala kang pambayad, umalis ka na lang dito, uupa-upa ka Pero sa isang araw, aalisin ni Lord yung salita na yon. Dahil bibigyan niya ang kanyang gawain ng church, ang kanyang mga anak, ng sarili mong lugar, ng sarili mong ground. In Jesus' name. Amen. Wealthy place. Hindi mo alam, ipapupuntahan mo, wealthy place pala. Woo! Nakakakilabot. Deuteronomy chapter 2 verse 8, last verse. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His command. Ano sabi ni Lord? Sasagana kayo. Pero remember, bakit kayo sumagana? Remember, bakit ka nakapasa? Remember, bakit ka nakatapos? Remember, bakit may maganda kang posisyon? Remember, bakit may maganda kang suot? Remember, bakit ka nabubuhay? Because God led you all the way. He prepared the way. Inihanda niya ang lahat. Doon ka papunta, doon tayo patungo. Sa permanent, sa pag-i-establish. Hindi ba kayo masaya, mga kapatid? Masaya ba kayo? Salamat sa Panginoon. Dahil maraming tao ngayon, pumupunta pa sila sa manghuhula kung ano ang mangyayari sa darating. Pero ngayong araw na ito, sinabi na ng salita ng Diyos, hallelujah, it's about to walk in your good ground, wealthy places. The ground is shifting. Woo! God been watching them and testing them to see if they would be faithful to Him before He told them to turn to northward. Tinest tayo ng Lord. Salamat sa iyo sa katabi mo. Salamat sa iyo. Naging matapat ka. Salamat na lang talaga. May mga matapat.
Kahit maraming na nagkukulang, pero salamat, may nagpupuno. Paano kung lahat tayo, wala nang naging matapat? Wala na. Paano kung walang pastor, house church pastor na nagpupunta sa'yo kahit nilalakan mo? Diba? Pero salamat na lang talaga. Hallelujah. Sabi dyan, could it be that God is watching us to see if we will be faithful to His commands and to know what is in our hearts before He tells us to turn northward to inherit the promised land that He has for us? God's divine ship will cause us to turn northward and walk into our wealthy place. Pagpapalain ka ng Lord. Babigay niya yan so that we will possess lands, own houses, and have prosperous lives, but it will require our obedience and faithfulness to Him. Pangako yun ng Diyos. Surely, sabi niya yan, prosper. Lives. Possess the land, own houses. Pangako binigay ng Diyos. Magkakasasakyan. Di ba? Yun yung pangaral, ilang week na ako nangangaral sa house, sa Ipil. Di ba? Yun lagi. Isang araw, may sariling tahanan ng Solomon family. House. Sasakyan tayo. Marunong ka ba mag-drive tayo? Si Paolo marunong mag-drive ng 4 wheels, tinutulak niya lang. Ha? Saan mo gagamitin? Walang ibang paggamitan. Binigay ni Lord, kay Lord gagamitin. Tapos, sabi ng Panginoon, hindi naman madamot ang Lord, o gamitin mo rin. Kung pwedeng manghanap buhay, gamitin. Pero wag naman puro panghanap buhay na lang. Priority mo pa din ang gawain ni Lord. Amen? Binigyan ka ni Lord ng sasakyan, o gamitin mo yan para pagdalo mo sa gawain ng Panginoon. Ano naman meron tayo, wag natin gamitin lang palagi sa paghahanap buhay. Kasi sa word pa lang nahanap, paano kung wala kang mahanap o di wala kang buhay? Di ba? Gamitin natin doon sa may katiyakan. May pinagpapalit natin yung hanap kaysa doon sa established na Kaysa doon sa sure na Kaya ngayong umaga, mga kapatid, it's time for our divine ship. But are you ready? Are you in a position to receive it? Are you ready? We are ready. Amen. Tumayo tayong lahat. Woo! Thank you, Lord.